will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. So kung ikaw isunod sa mga pagtulungan sa simbahan, kung sa atong scriptures, sa Holy Scriptures, so ipasabot na you are obedient to Jesus. Diba? Dyan nito kayo ng pagka-obedient, no? Kung ikaw din isunod sa akong mga teachings, i-obey ka na ko. Pero pag wala ka ni-obey. Diba? So, scriptural text lang na siya. Next. Types of obedience. Hari natin sa types of obedience. Okay? Una, obedience to submit. Okay. Submissive. Diba? Isa yung sa example na ito, na submissive. Mama Mary. Mama Mary, isa pa. Remember Abraham? Oo. What happened to Abraham? 2 months siya. O sa kita mo ni Abraham, ako lang mong i-parikol. Inusan niya. Ala din na. Iba yung i-offer, no? Imagine kung ikaw i-offer ang ifon na inusarang anak, ay, hello Lord. Diba? Kung reality pa na, no? Diba? Kung yun, submissive, no? So, is the model of obedience also. Si Abraham. Also, isa pa, si Mama Mary. Moises, no? Si Mama Mary. O sa ino ni Mama Mary? Be done to me according to your word. Imagine, bata pa kayo si Mama Mary, niabot ang angel, di ba? Tapos, ikaw, mahimo kang inahan, no? Sa anak sa Ginoo. Kung ikaw giingnan kaya anak, sa kan, bakugang ka, di ba? Mahugas ang tinikuran. Diba? Pero, wala lang. Simple lang si Mama Mary. Iyang giingon na, musunod ko kung sa'y plano sa Ginoo para sa akong kinabuhi, para sa kaluwasan sa kalibutan. Okay, that is the obedience or to submit. Pangutana. Naabataan na. Dali kayo makatawag usa. No, yun yung perfect answer. No, usahay, sometimes. Di ba, tigil-anay, no? Actually, tigil-anay, no, yun yung answer ko. Isag ako, usahay. Kaya ano naman po, ay, di mo po sabihin usahay. Usahay po, labi na sa ako po yun sa balay, no? Nami ka ng spiritual director. Siya parang na mo, in charge kasi doon pa mo dito na dito sa formation. Siya ang among parang dito. Migstorya siya, usahay. Buhatan ni. Ako sa kauban, murag napan ba, na-bombarded sa murag nakasuko na. Wadyo kay buhat-buhat niya. Kaya na, brother. Sunod lang ta. Sabi niya sa, Dijon base kasi nanay ko. Sunod lang ta. So mo na akong giingon ba, no? Usahay po nung tungod sa tauta, buyang ta, di ba? Pero di na ito gamiton ang atong rason na tauta. Kay God calls us to be holy, right? Oo. So ang ato is, makaingon ta natin mga gagmay na makaingon ta dito sa mission. Okay, later on, ako kung sultihan kung sa reason. Nasa atong talk later on. So, first is obedience to submit. Okay. Next. Obedience to stay. Kabaw mo sinahitabo sa obedience to stay? Wala ang ata ni Jonah. Ano ba? Si Jonah nahatlong, di ba? Kasi ni-stay. Yun, ni-escapo siya, isa may ni-stay sa mga prophets. No? Daghan sa mga prophets na to, they remain steadfast. Bisag unsa pa sila i-persecute, but they remain steadfast as a they stay put in terms of their faith. Marker na to. Kailan mo ni Father Ruel? Gallardo, nasa yung movie is coming ready in Pagwana. Kato, Clarishan, nagipatay sa Basilan in exchange sa katong teachers and students, di ba? What did siya ni give up sa iyang faith, no? Iyan yung iba niya pagiging pastor. So, nung anak kita, we need to stay. So, kita, serbisyo o yung ayaw?
Servisyo o kan? Linghayaw, di ba? Kanang leisure, di ba? Usay, no? I'll tell you, makatawan lang ko, ani ka, usay, no? I realize po na kita, need po tawag din, leisure, di ba? Pahuway. Di ba? Pero usay po, itong pahuway, sobra naman po, di ba, no? Sakto lang, moderation. Muna akong ginoo na, pag nag-serve ka sa Ginoo, no? You need to stay in our service to God.